Blessed Sunday po sa bawat isa po sa atin. Yung pinaka-the best na palakpak po para sa Panginoon. Again, we would like to welcome lahat po sa atin na naririto sa tahanan ng Panginoon, whether you are here sa atin pong physical service or even sa ating pong mga nasa online service, lahat po tayo ay patuloy nakatagpoy ng Panginoon. And we will go straightly po sa salita ng Panginoon. Are you ready today, church? Bago po ang lahat, tayo po tayo as we read the Word of God to give reverence sa salita po ng Panginoon, na matatagpuan po in John 21:15 to 17. John 21:15 to 17. At hinihilangan ko po ang bawat isa po sa atin. Mauna po, kayo po na naririto sa congregation na basahin po ang verses 15 to 16. 1, 2, ready, begin. Nang makakain na sila, sinabi ni Jesus kay mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Yes, Lord, sagot niya. Alam niyo namang mahal ko kayo. Verse 16 po, tuloy po natin. Mahal mo ba ako? Yes, Lord, sagot niya. Alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17 po, sabay-sabay po tayo. Nagtanong si Jesus sa pangatlong beses, Simon, anak ni John, mahal mo ba ako? Nasaktan si Peter kasi 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Lord, alam niyo po ang lahat at alam niyong at sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. So you all close your eyes right now and bow down our heads. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras po na ito. Lord, panalangin po namin, bukas na puso. Let your glory be revealed in this place. Baguhin mo po kami at maintindihan po namin, O God, ang iyong salita. Lord, give us a fresh revelation today. Come and speak to our hearts sa oras po na ito. Maraming salamat po. Wala pong pangalan na maitaas sa lugar po na ito, kundi ikaw lamang sa aming pong mga buhay. Ikaw po ang sentro ng gawain na ito. Ikaw ang sentro ng simbahan na ito. We give you all the glory, the honor, and praises. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo ngayong oras po na ito. Ngayon po ay nasa pagpapatuloy po tayo ng ating pong series na Above and Beyond. At ngayong araw din po na ito, atin pong tatalakayin, ito pong isang usapin na madalas na nararanasan maaari ng katabi po ninyo sa trabaho, sa paaralan, maaring sometimes sa kasama natin sa pamilya, everywhere we go, and sometimes even inside the church. But how are we going to go above and beyond as we talk about this topic po? Atin pong pag-uusapan ay pinamagatan po nating distinct even in a canceled culture. Distinct in a canceled culture. Now, bakit po natin hinugot ito pong John 21? You know what, church? In our society po, in our generation today, totoo po ba, ang dali-daling manduro ng tao? Isn't it true? Ang daling manturo ng tao kapag may nakikita tayong pagkakamali sa tao. Lalo ngayon, nakakalungkot po kasi sa social media, pagdating ng Facebook, makita nyo lang, maaaring may pagkakamaling nagawa yung isang tao. Grabe po, no? Talaga namang pinagpepiestahan, samot-saring comment. And I hope and I pray, wala po dito sa church yan. Tignan niyo po yung mukha ng katabi po ninyo, hindi po yung nakikisaw-saw sa mga comments. Kasi kakatapos lang ng topic natin, not engaging in nonsense talk. Pero hindi natin maiiwasan. Talagang may tinatawag po tayo na canceled culture. Why? Because a lot of people love to judge people. May mga judger po ba kayong kilala sa pang-araw-araw na nabubuhay po tayo? Pero tingnan natin, in this context, in this passage, wow, I love this kasi every time na binabasa ko po, especially this story, lagi at lagi akong nakakakita ng panibagong revelation mula sa Panginoon. So we all know the story. Bago po mangyari po itong tanungan po na ito between Jesus and Peter, that do you love me? Sabi ng Panginoon, alam po natin yung story ng pinanggalingan. 3 beses po na dinenay ni Peter si Jesus. Naalala niyo po yung story? And alam po ni Peter, guilty siya kasi choice niya yun.
Nagawa niya yun, kapalpakan niya yun. Ay naniniwala po ako na hindi rin po aksidente na kung 3 beses pong dinenay ni Peter si Jesus, 3 beses din po, nabasa niyo po yung passage, John 21:15-17, 3 beses din po siyang tinanong ng Panginoong Yesus kung mahal niya ba talaga si Lord. At dito po natin makikita mga magulat mga kapatid, makikita po natin kung papaano po inabot ng Panginoong Yesus si Peter. Though, may right po ang Panginoong Yesus na siya mismo i-cancel po niya si Peter. Bakit? Because of what he has done. Just imagine, mga mga kapatid, Peter, one of the closest disciples ng Panginoong Yesus. Just imagine, every single day, simula nung sumunod si Peter kay Jesus, kahit saan po yan, every day, kasama. Kasamang mag-mission trip, kasamang mag-preach, kasama kahit saan sa the rest ng mga disciples na hindi nakikita yung mga ibang mga kaganapan. Peter po yun eh. Transfiguration, Peter. And the only man who walked on the water, Peter. So just imagine mga kapatid, dito lang natin mapapatunayan na grabe po yung relationship nila ng Panginoong Yesus. Yet, dumating sa pagkakataon na kanyang buhay na sumablay, pumalapak siya sa mismong pinaglilingkuran niya. Are you here with me, church? Yet makikita po natin, though Jesus has the right to cancel Peter, ang ginawa po ng Panginoong Yesus, ni-reach out pa rin niya with this question. Natandaan po natin na every time po na nagtatanong ang Panginoon sa Bible, hindi po ito para maliwanagan siya, hindi po para dahil nako-confuse ba ang Panginoong Yesus, naghahanap ba siya ng sagot? No. Tandaan po natin that whenever God is asking a question, is dahil meron po siyang gustong i-emphasize, meron po siyang gustong ma-realize doon sa taong tinatanong po niya, to awake something in us. So, ibig sabihin po, kung 3 beses na dinenay ni Peter ang Panginoong Yesus, 3 beses din po, tandaan niyo po tatlo, balikan lang yan, 3 beses din na in-affirm ng Panginoong Yesus at inabot si Peter through a question. Ang ganda po, no, mga kapatid. Just imagine, this world that we live in right now, this canceled culture, pinangunahan, nag-set ng example ng standard ng Panginoon na kahit marami pa pwedeng magturo, magtuldok sa pagkatao at buhay mo, Jesus already set an example by reaching out those who need it the most. Amen. So, just imagine, just to give you a story, alam po natin yan. Peter, one of the parang pwedeng asahan ng Panginoong Yesus na ipaglalaban siya hanggang sa kamatayan. Nung nga lang po nananalangin, alala niyo po ba nananalangin ng Panginoong Yesus sa Garden of Gethsemane? Na-forecast niya na. Na-forecast niya na darating yung time, talagang itatatwa siya, ipapakulong siya, ihuhulihin siya, aarestuhin siya, at ipapapako siya sa krus. Alam ng Panginoong Yesus yun. Now, syempre, ito si Peter, Lord, kahit anong mangyari, sabi mo, dinay kita, hindi mangyayari yun. Bakit? Close mo ako, Lord eh. Hindi kita iiwan. Nakarinig na po ba kayo ng ganong salita? Di kita iiwan. Di ba? Di kita iiwan. Paglalabang kita. At after din po na manalangin ng Panginoong Jesus, ayun na nga po, to make the long story short, may mga pumunta na gwardiya, uhulihin ng Panginoong Jesus. Now, ito po si Peter, syempre, para maipakita niya yung love niya kay Lord, Anong uhulihin nyo? Nire-rena ko na lang po, anong uhulihin ninyo? Huwag nyo hawakan ng aking Diyos. Huwag nyo hawakan si Jesus. Tapos ang ginawa niya, alam po natin story, kinuha niya yung espada, yung sword from the soldier, at ang ginawa niya, tinapyas po niya yung tenga ng isang soldier. Pero ang ginawa ng Panginoong Yesus, dinampot pa rin niya yung tenga na yun, pinagaling pa rin yung soldier na yun. So grabe yung dedication. Sabi nga po natin, dedication. Grabe yung commitment ni Peter kay Jesus. Handa siya. Sinabi niya, handa siyang ipaglaban si Jesus hanggang sa kamatayan. Then, ito na. Suddenly, may kumausap lang sa kanya. At sabi sa kanya, kilala mo ba si Jesus? Kasi,
Now, take note of this. During that time, malaman lang nila na kasama mo si Jesus. Siyempre, nandun po sila sa kumbaga, vulnerability. Delikado para sa kanila. Yun, kaya ang ginawa ng ilang mga disciples, nagtago po sila. Now, ito na. May nakapansin kay Peter. Nakakita kay Peter. Sabi, teka, namumukhaan kita. Ikaw yung laging kasama ni Jesus, nagpipreach siya. Ito na, sabi ni Peter, no! Hindi ko siya kilala. Una, number 1, buti sana kung isang beses lang eh. Pangalawa, kilala kita. Ikaw yung kasama nagpipreach si Jesus. Di ba yung may pinagaling? Ikaw yun, di ba? Nasa court na po ito ha. Take note. Ang sabi ni Peter, ay, hindi. Baka kamukha ko lang yun, pero hindi ako yun. Hindi ko yan kilala. Pangalawa. Pangatlo. Harapan po, Jesus, nakikita ni Jesus eh. Uy, ikaw yun. Ikaw si Peter. Isa sa mga malapit na disciple si Jesus. Sa huling pagkakataon at pangatlong beses, sabi ni Peter, hindi ko siya kilala. Just imagine a very close to you, noong mga panahong kailangan mo siyang ipaglabang ka. Just imagine, saka mo nakitang binetray ka. What would you feel? Mga kapatid, definitely kung tayo yun, nandun sa kalagayan na yun, ekis ka na sa akin. Akala ko paglalaban mo kung kailan kita kailangan, saka, di ba? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kung kailan kita kailangan na ipaglaban ako, saka mo ko tinalikuran at iniwan. Hello? At alam ni Peter that because of what he has done, definitely, pumalya siya sa harapan ng Diyos. Sumablay. Sumablay siya sa kanyang commitment, sumablay siya sa kanyang relationship sa Panginoon, nag-failed po siya sa kanyang commitment, at kung tayo po ay malalagay sa kalagayan po ni Peter, now taas ang kamay, aaminin po ninyo, minsan sa buhay natin, sumablay na din po tayo. Taas ang kamay. Ito po ba? I tell you po, kahit hindi kayo magtaas ng kamay, sure po ako, minsan sa buhay natin, sumablay na din po tayo. Amen po ba? No, kung tayo po ay malalagay sa kalagayan ni Peter, yung bang alam ni Peter na kahit ano pang gawin niya, na itama, na kahit mag-start pa siya from the scratch, hindi niya na maibabalik yun. At feeling niya, hindi niya na maitatama yung nagawa niyang pagkakamali. Bakit? Kasi sumablay nga Andun na yung guilt. Totoo po ba? Kaya minsan parang ang tao hirap umabante. Bakit? Kasi pinununan natin ng guilt yung sarili natin to the point. Definitely, nakaramdam din po si Peter na na-cancel po siya dahil pumalpak po siya at sumablay sa buhay. Yung feeling na, yung level of yung worthiness po na nararamdaman ni Peter, hindi ko na deserve na humarap pa kay Lord kasi ako dapat yung isa sa mga lumalaban para sa kanya Pero ginawa ko, nag-failed ako sa kanya. Nandito po ba tayo mga kapatid? Are you getting my point today? Kaya because of that guilt na naramdaman po ni Peter, after po noon, fast forward, wala nang usap-usap. Wala na siyang kinausap sa mga disciples. Umalis po siya, nag-walk out siya, iniwasan niya ang lahat, inalisan po niya ang lahat. Bakit? Kasi dumating yung point, sabi niya, para saan pa? Nag-failed na rin naman na ako. Aalis na lang ako at babalik na lang ako sa pangingisda. Kasi do you remember, bago po tawagin ni Lord si Peter, yung ginagawa po niya, yung occupation niya, siya po ay mangingisda At bumalik siya doon. Kahit alam niya sa sarili niya, hindi yun yung calling ng Diyos sa kanya. Pero hindi yun yung path na nais sa kanya ng Panginoon. Pero inalisan po niya. Pero kahit na ganun pa man, fast forward mga kapatid, kaya may John 21:15-17. Bakit? Kasi merong Jesus na matay, pero muling nabuhay, hinanap pa rin si Peter. In-approach. Just imagine mga kapatid kung tayo yun, dahil sa kasalanan ginawa mo sa akin, tapos na tayo. Totoo po ba yun? Umalis ka na dito, hindi na kita tatanggaping pang muli. Totoo? Ganun tayo, tao tayo Pero salamat kasi merong Jesus na naghahanap pa rin sa kabila ng kapalpakan natin sa buhay. Just imagine, in-approach pa rin. Siya na nga yung nagkasala, siya pa yung in-approach. Hello? Kung tayo, ikaw nagkasala, ikaw lumapit sa akin. Ikaw mag-sorry sa akin.
Iba ang Panginoong Yesus. Siya pa rin ang nag-approach kay Peter. At ang sabi niya kay Peter, without any words, ito lang tanong ni Lord kay Peter, Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Kung tao yun, sasabihin sa'yo, pagkakita, nangyari, sinaktan ka, ginawan ka ng pagkakamali. Ikaw? Ha? Nandito ka? Bakit ka nandito? Kapal ang mukha mo. Di ba? Totoo po ba? Tayo yun. Ganyan ka? Ganyan ang ginawa mo sa akin? After all. Amen po ba? Ganyan ginawa mo sa akin. Pero maniwala po kayo, ang Diyos never na nagsalita sa Kanya ng any condemnation or any cancellation. At 3 beses, mga magulang at mga kapatid, yung bang may kasamang assurance, 3 beses pa ulit-ulit tinatanong ni Jesus kay Peter. Kahit alam niya yung ginawa ni Peter sa kanya. Bakit? Ramdam niya, sabi ni Peter, ramdam niya that because of what he has done, na-cancel na siya by culture. At dahil, pwedeng sabihin ng Panginoong Yesus, dahil sa ginawa mo, tapos na tayo. Hindi Ang approach lang ng Panginoon kay Peter, Peter, alam ko ginawa mo. Pero, tapos na tayo doon, Jesus never, ever condemned Peter. Amen po ba? Sa kabila ng lahat ng cancellation ng mga taong nasa paligid mo because of what you have done, mga kapatid, I want us all to remember this. Hindi dahil, kumbaga, paulit-ulit nagtatanong ang Panginoong Yesus kay Peter ng paulit-ulit na tanong kasi hindi niya narinig o gusto lang niyang ma-assure. Hindi. Meron siyang ini-emphasize at ginigising kay Peter during that time. And I want us all to remind this, to remember this, church. Hindi po hahayaan ng Diyos na kung anong kaguluhan ang nangyari sa iyo nakaraan ang mag-cancel sa iyo sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Hindi hahayaan ng Diyos kung sumablay ka man, anong pa man ang iyong nakaraan, if you are here today, kapatid, hindi po yan ang magkakansela sa iyo sa magandang purpose at plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Hindi hahayaan ng Diyos, hindi hinayaan ng Diyos. Na kung anong naging nakaraan ni Peter at kung anong nagawa niya, ang mag-cancel sa kanya para hindi na siya ma-restore at hindi na siya magamit pang muli for the glory of God. Sabi ni Lord sa kanya, Peter, alam ko pumalya ka Peter, alam ko sumablay ka, pero hindi ka canceled. Amen po ba? Today, church, you might messed up, but you're not canceled. Hindi po tayo canceled. Sabi mo sa dalawang katabi mo, you're not canceled. Sabi mo sa nasa likod mo, hindi ka canceled. Kung kinansela ka man ng mundong ito, pues kay Lord, hindi ka ika-cancel ng Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, alam ko may ginawa ka, alam ko may nakaraan ka na hindi maganda. Pero sabi ni Lord kay Peter, pero mahal mo pa rin ako? Enough na yun That's already enough. Bumangon ka, sabi ni Lord, okay, mahal mo ako, then feed my sheep. Sabi ng Panginoon. At gusto ko po makita po natin ito, na hindi po nagsayang ng oras, hindi po nagsayang ng pagkakataon ng Panginoong Yesus para duru-duruin si Peter. Hindi siya nagsayang ng panahon para tuldukan si Peter sa kanyang nagawa. Sisihin siya, ganyan ang ginawa mo sa akin, tuldukan siya. No. And I want to ask you this question, may kilala po ba kayo na sumablay sa buhay, pero mahal pa rin si Lord? Tayo po yun Pero ang ganda ng revelation ng Panginoon, kasi sabi ni Lord, di natin pag-uusapan yung nakaraan mo. Mahal mo ako? Sabi ni Lord kay Peter, mahal mo ako? Yes? Okay, yes. Okay, tuloy tayo. Tulungan mo ulit ako mag-disciple. Tend my sheep. Pag-usapan natin yung panibagong assignment na bibigay ko sa'yo, sabi ng Panginoon. Amen. Bakit? Ang nais lang sabihin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, sinong nagsabing sa'yo na kapag pumalpak ka, hindi ka na pwedeng bumangon at maglingkod pa rin sa Panginoon? Sinong nagsabi sa'yo na kapag sumablay ka sa buhay, wala ka ng karapatang mangarap muli? Sinong nagsabi sa'yo, ikakansela ka ng tao? Naranasan na po bang makancel ng tao? Naranasan na po bang tuldukan kayo kahit apakadami niyong ginawang mabuti pero dahil sa isang pagkakamali na nagawa mo, kinancel ka na ng tao. Kakansela ka ng mga taong nasa paligid mo, yung kahit ang ganda-ganda na simulan mo, pero dahil sa ginawa mo, kapatid, I want us all to know this, na never po tayong ika-cancel ng Diyos. Amen. And I want to emphasize this po, that we are all, lahat po tayo na narito,
we are all a representative of Christ. Taas po ang kamay ng mga representative po ni Lord sa oras po na ito. Lahat po tayo, whether tayo man ay nasa loob at nasa labas po ng simbahan na ito. And now, as a believer, as a disciple, as a body of Christ. Kasi, kumbaga, this is also a reminder sa bawat isa po sa atin. Why? Dahil nakakalungkot po, alam niyo po yung canceled, yung tinatawag natin na canceled culture, ibig sabihin yung pantutudok ng tao, ang daling mag-bash, lalo sa Pilipinas, isang pagkakamali lang nakita mo, sobrang graming pangbabash, sobra to the point na ultimo yung pinaka-future ng tao wasak na dahil sa canceled culture. Nandiyan po ba tayo? And it has become rampant nowadays. Sobrang naging, talamak, kahit saan pa po tayo magpunta, social media, Facebook, Instagram, TikTok, pamilya, saan pa ba, trabaho, kahit minsan nakakalungkot yung mga so-called Christians, ang daling manduro ng tao. Minsan kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung madaling tumuldok ng tao. Diyan po ba tayo? Minsan kung sino pa yung taong nasa loob ng church, siya yung andali-daling eto ka, kadiri ka, makasalanan ka. Hello? Nandito po ba tayo mga magun, mga kapatid? Do we need to talk about this? Yes, because God has not called us to judge people. Kahit na hindi nila nakikita yung sarili nilang muta, wow, grabe kung makaturo, ito ka, pero hindi nila nakita, ang dami nakaturo sa sarili niya. Ang galing manuro pero hindi niya nakita na kailangan din niya magbago sa kanyang sarili. That's not how God wants us to be, mga magulang at mga kapatid. That's not how God wants us to reach people. Ang gusto ng Panginoon, mag-abot pa rin tayo ng tao at God wants us to showcase His love even in this canceled culture. Pag-ibig, mga magulang at mga kapatid. Yes, sumablay. Yes, pumalpak. Yes, nagkamali. Pero kapatid, I tell you, pag-ibig pa rin ng Diyos ang mag-aabot sa tao. Andiyan po ba tayo? Ang trabaho natin, ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa mga taong nasa paligid po natin. Mag-abot ng tao. Now, if they have nagsisi naman talaga sa kanilang mga kasalanan at pinatawad sila ng Diyos, kapatid, sino po tayo para tuldukan sila? Sino po tayo para sabihin na hindi na sila karapat-dapat pang bumalik at tumayo muli para sa biyaya ng Panginoon? Now, tinanong lang po ng Lord si Peter, sabi ni Lord kay Peter, hindi natin pag-uusapan yung nakaraan mo. Hindi natin pag-uusapan yung ginawa mo. Yung pag-deny mo sa akin, ang tatanungin ko lang sa'yo, kung mahal mo ako. Then after nun, usad na tayo. Kasi naniniwala po ako. Alam niyo po, sa kabila ng lahat ng ating mga kapalpakan at sablay sa buhay, still, it is the love of God that will change us. Because why? Love covers multitudes of sin. Whatever sins that you have done, whatever past that you have gone through, kapatid, it's still the love of God. Not the love of the people. Kung ang pag-ibig lang galing sa tao, mauubusan ka. Pero yung love na yan, one of the attributes of God. God Himself is love. At kayang i-bestow ng Diyos yun sa bawat isa po sa atin kasi siya mismo ang pag-ibig. Now, tanong po. Sagot lang po kayo ng yes or no. Tinawag po ba tayo ni Lord to live a holy life? Yes. Dapat po ba tayong mag-strive na gumawa ng tama at magbigay ng glory sa Panginoon kahit anong ginagawa natin? Yes. Yet, totoo din po, ito po, yes or no lang po to. Yet, lahat po ba tayo ay nagkasala? Sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God according to Romans 3:23? Yes. Wala nakaabot doon. Kaya nga sabi, yung sin na ginamit po doon sa Romans 3:23 came from the Greek word kamarsia. It means you missed the mark. Na-miss mo yung perfect standard, pero may na-miss ka. At yun po yung nangyari kay Peter. Peter has missed the mark. Pumalya siya because he has missed the mark. Pero tanong, ito po, kinancel po ba ni Lord yung assignment at calling po niya dahil na-miss niya yung mark? I don't think so. At kung titignan po natin yung scriptures, lahat ng mga ginamit ng Panginoon,
lahat ng men and women in the Bible, I tell you po, makikita natin na kahit sumablay sila sa buhay, never silang kinansela ng Panginoon. Amen po ba? If you would look at Noah in the Bible, kung mababasa niyo yung story, nalasing si Noah. Yet, kahit nung nalasing si Noah, never po siyang kinansel ng Panginoon. Who else? Abraham. Abraham was considered a father of multitudes, a father of faith. Si Abraham nga po nagsinungaling eh. Naalala niyo po yung story? Nung sinabi niya, kapatid lang niya yung asawa niya para lang mabigyan sila ng favor. Nagsinungaling po si Abraham nung yet, never siya kinansel ng Panginoon. Moses. Alala niyo po, pinag-usapan natin last time, si Moses po nakapatay ng tao eh. Pero hindi siya kinanselan ng Panginoon. Sino pa? Rahab. Rahab in the Bible was a prostitute. May history siya ng prostitute eh. Pero, hindi rin siya kinanselan ng Panginoon. Well, in fact, ang pangalang Rahab na may history ng prostitution ay kasama po sa Hall of Fame ng mga matitindi ang pananampalataya in the book of Hebrews. Are you here, church? Just imagine, isipin mo lahat ng mga pinaka mabibigat at malalaking kasalanan pero never kinansela ng Panginoon yung tao. Prophet Samuel in the Bible. Hindi po siya kinansela ng Panginoon dahil nag-fail siya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak na si Joel at saka si Abijah. Hindi kinansela ng Panginoon. Even si Thomas na nag-doubt kay Lord, naalala niyo po yung story? Sabi niya, ang unless na makita ko yung kamay niya na butas, doon lang ako maniniwala na buhay talaga si Lord. Pero hindi siya kinansela ni Lord. Andiyan po ba kayo? Even yung mga disciples na iniwan siya. Noong mga panahon na kailangan niya, yung mga disciples ay hindi rin po kinansela ng Panginoon. Even si Paul, Apostle Paul, in the New Testament, nung bago po siya makaenkwentro sa Panginoon, pinersecute niya yung lahat ng mga Christians during that time, pero hindi yun ang nagpatigil at nagpahinto sa kanya para gamitin siya ng Panginoon mightily. Amen po ba? How much more pa kaya ang bawat isa po sa atin na naririto ngayong araw po na ito? Kapatid, I want to remind you, God will never, ever cancel you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ng Bible, Romans 3 verse 3. Sabi ni Apostle Paul, what if some of the Jews were unfaithful? Their unfaithfulness cannot conceal God's faithfulness. Can't it? Sabi po ng Pinoy version, pero paano kung hindi faithful ang ilan sa kanila? Ibig sabihin ba nun, hindi na rin faithful ang Diyos? Ano po sagot? Siyempre, hindi. Kapatid, kahit dumating pa sa time ng buhay mo na hindi ka naging faithful sa Panginoon, kapatid, God remains faithful in your life. Just because sumablay ka sa buhay does not mean na hindi ka na katanggap-tanggap at hindi ka na karapat-dapat na lumakad ng tamang buhay para sa Panginoon. It only means this: your unfaithfulness does not cancel God's faithfulness to you. Lahat ng mga unfaithfulness natin sa buhay natin, sa ating mga buhay, lahat ng nakaraan na yan cannot cancel the faithfulness and the grace of God in our lives. Hindi rin po magbabago ang Diyos based sa kung paano nagbabago ang estado ng ating mga puso sa Kanya. Bakit? Because God is faithful even if we are faithless. God is faithful even if there are times in our lives na nagkulang tayo sa Panginoon. So ito ang katotohanan. God does not cancel people. Tignan niyo yung mukha ng katabi mo. Hindi yan kinancel ng Panginoon. But here's the thing. He cancel other things. Meron siyang kinakancel. Hindi tao tignan po natin. Una, ang kinakancel ng Panginoon according to the book of Deuteronomy, number 1 ang kinakancel niya, God cancels debt o utang. Taas kami na may mga utang ngayong oras na ito. Hallelujah. Utang sa credit card, utang sa GCash. Grabe, kahit sa GCash may utang pa rin no? Kahit saan pa, kapatid, ayan ang kinakancel ng Panginoon. Debt. What else? Ang kinakancel ng Panginoon in the book of Jeremiah 18 verse 7. One of the things that God cancels is destruction. Sabi doon sa Jeremiah 18 verse 8, kung titigilan nyo lang
yung pagsuway ninyo at sisimula kayong sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, ikakancel ko yung distraction sa inyo. Ano pa po? According to Micah chapter 7 verse 19, God cancels our sins. Tandaan po natin hindi nagka-cancel ang Diyos ng tao. Nagka-cancel siya ng kasalanang sumisira sa buhay ng tao. Remember that. What else? According to Isaiah chapter 54 verse 17, yung sabi doon, no weapon formed against you shall prosper. God cancels the plans of the enemy against you. Yan po, mga magulang at mga kapatid, yan yung mga bagay na kinakancel ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Amen po ba? Now, here's the thing. Maraming po magtatangkang sirain yung sinimulan na ng Diyos sa buhay mo. But, listen to me very carefully. If you will just, tapos na po ako, if you will just continually walk in God, walk in obedience, maging faithful ka lang ulit sa Panginoon. Kapatid, ilalagay po tayo nito, ia-align po tayo nito back to the will of God. At kahit pa po kahit pa dumating yung time na maging unfaithful ka, kapatid, God remains faithful. Marami nang naging unfaithful, nakatulog sa gabi, pero binigyan pa rin ng Diyos ng bagong umaga. Why? Hindi dahil deserve nila ito, but still because God is good. Amen po ba? So remember this, God does not cancel people, but He redeems people. Ayan po ang Diyos. He will never cancel you. But what God will do into your life, kung pumalya ka, kung sumablay ka sa buhay, lumapit ka lang sa Kanya, kapatid, God will redeem you. Kaya po nung in-approach ni Lord si Peter, at sinabi niya, Peter, do you love me? Sabi ni Peter sa Kanya, ano sabi ni Peter sa Kanya? Yes, Lord. Sabi ni Lord sa Kanya, huwag mo lang sabihin, gawin mo. Ipakita mo, you feed my sheep. Why? Because love requires action. You don't just say it. Kaya ulit-ulit tinatanong ni Lord si Peter Peter, mahal mo ba talaga ako? Kasi kapag sinabi mo talagang mahal ako, you have to show it. Ibig sabihin, yes, alam ko sumablay ka. But if you truly love me, hindi ka mananatili dyan. Magbabago ka at babangon ka sa iyong pagkakadapa. Amen po ba? Ayan ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka niya duduruin, hindi ka niya tutuldukan, but this is the thing. Yung pag-ibig ng Panginoon ang magtutulak sa'yo sa pagkakadapa mo kahit gaano ka pa sumaladsad sa buhay. Pero dahil mahal mo si Lord at naranasan mo pag-ibig ng Panginoon, kapatid, yun ang magtutulak po sa atin para tayo'y bumangon, tumayo, magpatuloy sa buhay at gumawa ng tama para sa Panginoon. Amen. It requires our commitment. Sabi ni Lord, di natin pag-uusapan yung kasalanan mo, pero huwag ka na magpatuloy dyan. Hello? You have to live right with God. And for us to be distinct, even in a canceled culture, mamugtangi tayo, kahit sa sobrang dami na nangyayari sa kapaligiran natin, ng mga judger, lahat, everything, kapatid, is this. Hunger for God and for His righteousness. For you to be distinct, kapatid. Yes, oo, sumablay ka. Yes, oo, pumalya ka. Nag-fail ka. Pero, huwag ka matatili dyan. You have to hunger for God and to hunger for His righteousness. Bakit magkasunod dyan? Kasi hindi pa pwedeng uhaw ka lang, gutom ka lang na makilala si Lord, pero walang nagbabago sa buhay mo. Hello, are you hearing me? Kasi, tayo, gagawa tayo ng tama. Hindi ba pwede? Ayaw mo makancel ka ng mga tao na sa paligid mo, pero patuloy ka pa rin gumagawa ng mga dapat ika-cancel. Nandiyan po ba tayo? It's a vice versa, mga kapatid. You don't stay in that way. You have to hunger. Sabi nga po natin, hunger. When we talk about hunger, eto po, tanungin ko kayo, taas sa kamay naranasan mo ng magutom. Eto, tanungin ko kayo, gutom po ba kayo ngayon? Definitely. So, naranasan nyo na po bang hindi kayo nakakain sa isang buong araw? Anong pakiramdam? Nangihina,
wala kang gana, walang kalatoy-latoy yung ginagawa mo. Kahit anong gawin mo, parang, gusto ko na lang magpahinga, gusto ko na lang matulog. Totoo po ba? Bakit? Wala kang energy. Ang abot mo nun, gutom. At doon ko po na-realize, even kahit sa kung ano yung kinakain mo, ano yung ini-intake mo, totoo po ba, ang laki ng epekto niya sa katawan natin. Either kumain ka ng chichirya, either kumain ka ng puro matatamis, magkakaroon ng epekto yan sa katawan natin. Sooner or later, mamaya ng konti, mga kapatid, Pasko na. Pero titignan mo, puro babalat ng mga litson, crispy liempo, kapatid, it will have its effect in our body. Same thing in our spiritual food, the spiritual hunger that we have. Tanong, ano kayang kinakain natin at pinapakain natin sa ating mga kaluluwa? Because what you intake will definitely have its effect in your life. Nakita ko po ito sa isang quotation by the anonymous, author. Sabi niya, there are two natures beat within my breast. One is foul and one is blessed. Either of the two. One I love, one I hate. Hindi pwedeng dalawa. Mamahalin mo kasi either isa doon ang itatwa mo. So sabi doon, the one I feed will dominate. Sabi din yan in the book of Romans. Naalala nyo, there are two kinds of nature. The fleshly desire, the flesh nature, or the spiritual nature that you are intaking. Ang tanong, ano ang madalas mong ini-intake sa buhay mo? Anong madalas mong pinapakain sa kaluluwa mo? Kasi yun, definitely, yun ang either tutulong sa'yo na magbago buhay, gumawa ng tama para sa Panginoon, o either yun ang mas lalong mag-push sa'yo para masira ang buhay mo at patuloy na madapa ka at hindi mo makita ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So sabi ng Bible, you hunger for God. Kasi sabi ng book of Matthew, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Pinagpala daw po yung lahat ng mga nagugutom na kilalanin ng Panginoon. Hindi lang magutom na kilalanin si Lord, pero nagutom na mamuhay ng righteous na buhay. Yes, we're not perfect, but we are striving to live in a righteous life that glorifies God. And sabi doon, when God blesses you because of your hunger for God, nothing can ever take that away from you. Kasi ang gagawin po ng kaaway, gagawin niya ang lahat para maalis ka, para ma-cancel ka, para maalis ka sa totoong purpose ng Diyos sa buhay mo. Yan ang gagawin through sin, through everything that can destroy your life. Pero kapatid, kung meron kang tamang relasyon sa Panginoon at patuloy kang namumuhay in a righteous life, kapatid, wala nang authority ang kaaway para i-cancel ka. Andiyan po ba tayong mga kapatid? God refuses to cancel you because He is faithful. Kung sasabihin mo lang, kagaya ng ginawa ni Peter, alam niya nagkamali siya eh. Pero ang ganda ng tanong ni Lord sa kanya, Peter, mahal mo ba ako? Hindi ko babalikan yung nakaraan mo. Hindi ko babalikan yung kapalpak na nagawa mo. Ito lang tatanungin ko sa'yo, mahal mo ba ako? Sabi lang ni Peter, yes, Lord. Kapatid, kung mag-yes ka lang kay Lord ngayon at sabihin mo sa Kanya, Lord, mahal kita, nagkamali ako, patawarin mo po ako. Pero ngayong oras ito, mag-yes ako sa'yo. Sabi ni Lord, kung talagang mahal mo ako, bumangon ka, magbago ka ng buhay, at patuloy kang gumawa ng tama na mag-glorify sa Panginoon. Tumuloy ka. Sabi ni Lord, kung talagang mahal mo ako, ituloy mo yung assignment na pinapagawa ko sa iyo. Ituloy mo yung calling mo. You serve, you love, you give. Because God is calling us in a higher calling than what we are today. Kapatid, may mga ilang pumalya po dito ngayon, including me. But this is a reminder for each and every one of us that every saint has a past, yet every sinner has a future. Kahit sino pa ang pinaka-banal na pwede mo makita, holy kung holy, tao makikita, that person has a past. But in every sinner like you and I, kasala,
humingi ng tawad sa Panginoon, inayos, sinurena ng buhay niya sa Panginoon, kapatid, you have a future because you have a Redeemer. At kaya ko po sinasabi ito sa bawat isa po sa atin. Because maybe for some of you, kaya hindi ka makaabante, the reason why you cannot go above and beyond, it's because of this. Feeling mo punong-puno na ng guilt yung puso mo, hanggang sa to the point ni ikaw na naglayo sa sarili mo. Sa plano ng Diyos sa buhay mo, sa purpose ng Diyos sa buhay mo, iniwasan mo na lahat ng mga taong alam mo makakatulong sa iyo, kapatid. You have a Redeemer. Pwede kang cancel ng tao. Pwede kang i-cancel ng mga taong nasa paligid mo, pero hindi ka i-cancel ng Diyos. If you will come to Him, lumapit ka sa Kanya with all of your heart and say, God, this is me. I have failed you. Tatanungin ka lang ni Lord, Nak, mahal mo ba ako? Sasagot ka lang, yes or no. Pero if you say yes, yes, Lord. Kaakibat nung yes mo, kapatid, is your heart that will live and your life that will live in righteousness for the glory of God. Because I believe maybe some of you have been so committed unto the Lord. Binigay mo lahat-lahat sa Panginoon. You've done good things. Hindi ka tumigil sa paggawa na mabuti, but somewhere along the way, pumalya ka. Somewhere along the way, sumablay ka. And maybe because of that, you have been canceled by the people around you. Kita po natin, gagawin ng kaaway lahat para punuin ka ng kahihiyan, para punuin ka ng guilt. That's why it's very important to remember the love of God in your life. Because why? Kapatid, despite of everything that we have done, ang sagot po dyan, the answer is love. Gaano pa kalaki ang kasalanan na gawa mo, ipangtatapat sa'yo ng Diyos, pag-ibig niya. Sumablay ka, pumalpak ka, back to zero ka na naman, pantatapat ni Lord sa'yo, pag-ibig niya. Because why? Love is the answer to every cancellation of the enemy in your life. And Jesus is the great restorer of every failures that we have done in this life. Kung nandito po tayo ngayon, ang dami mo naging failure, pumalpak ka sa buhay, kasala ka laban sa Panginoon, kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon, He will restore you. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayong oras po na ito? Can we all close our eyes right now and bow down our heads? It's between you and God today. I don't know about you. Maybe you are here today, nandito po kayo ngayon. You have been a Christian for a long time. O maaaring nagsisimula ka pa lang ngayon sa journey mo sa Panginoon. Hindi ko po alam. But somewhere along the way, sa lahat ng mga kabutihan na gawa mo, alam mo, pumalya ka. You have failed. You have sinned. You have missed the mark. But today, kapatid, lalapit po tayo sa Diyos. Magpapaumapaw ng pag-ibig sa lahat ng mga kalikuan, sa lahat ng mga palya, sa lahat ng mga sablay natin sa buhay. Kapatid, you only need the love of God. Hallelujah. May mga ilan po sa inyo ngayon dito, I can sense in my heart, nahihirapan po kayong bumalik sa Panginoon. Nahihirapan po kayong bumalik sa purpose ninyo. Parang nawala na lahat ng pangarap mo because of what you have done. Maaring tinuldukan ka na ng mga taong nasa paligid mo. Maaring kinansela ka na, inekis ka na ng mga taong nasa paligid mo. Pero kapatid, right now, today, hallelujah, lalapit po tayo sa Diyos na magpapaumapaw, magpapamagnify, mag-uumapaw, magpupuno ng pag-ibig sa buhay mo. Hallelujah! Hanggang sa mag-wash out lahat ng mga failures mo. Sabi ni Lord, hindi natin pag-uusapan ang nakaraan mo. Hindi natin pag-uusapan yung kapalpakang ginawa mo. Pag-uusapan natin yung pag-ibig ko para sa'yo. Yung pag-ibig ko para sa'yo, sabi ng Panginoon, today, hallelujah, wherever you are, if you have failed in this life, you have messed up in this life, pero gusto mong umahon ulit, gusto mong umabante ulit,
Gusto mong mag-serve ulit sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, you have come to the best place in the world. And that is in the presence of God. That is in the love of God. If that is your heart today, Lord, hindi ko kaya sa sarili ko. Hindi ko na kayang bumangon because of my guilt, because of my shame. But Lord, today, I am going to surrender to you. Kapatid, if that is your prayer right now, itaas po natin yung dalawang kamay natin sa Panginoon ngayong oras po na ito. And let the love of God cover all the multitude of sin. Let the love of God, hallelujah, wash out every failures. Wash out every sin in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lapit sa Panginoon. Lapit sa Panginoon. It's your love for me. How great, how wide, how deep, how deep, how great is your love for me. we sing how wide. This is the love of God for you today, church. How Wide, how deep, how great is your love for me. May you experience the love of God in this place right now. How Abounding love of God. Abounding grace of God. how deep, Oh, deep. how great is your love for me. And Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed Oh, hallelujah. by you. Lord, I'm amazed, I'm amazed by by you. you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Today, church, while all eyes are closed and all heads are bowed down right now, hallelujah, I can sense the restoration that is abounding in this place right now. God is redeeming you. God is restoring you in this place. Receive it. Receive it. Ano man ang iyong nakaraan, sabi ni Lord, I am restoring you today. I am redeeming you. But God is asking you a question today. Sabi ni Lord, isang question. Do you love me? Sabi ni Lord. What would you answer? What would you answer? The Lord is asking you today, do you love me? If your answer is yes, sabi ni Lord, yes na. That's already enough. Sapat na yan. Yung mahal mo ako, sapat na yan. Makakabangon ka. Makakaahon ka. Hindi dahil sa sarili mong dunong at kalakasan, makakaahon ka. Dahil sasamahan kita. Tara, tuloy tayo sa buhay. Usad tayo
tayo sa buhay, kahit ano pang pagkakansela sa'yo ng mga taong nasa paligid mo, anong pagkakansela na kaaway sa'yo, nothing can ever separate you from the love of God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Today, we cancel every judgment of the enemy. We cancel every tactics of the enemy right now. We cancel every plans of the enemy, every sin, every depth, oh God, every destruction in Jesus' name. Yes, Lord. In Jesus' name, we cancel it all. God, you cancel it all, Jesus. Ayan ang ika-cancel namin, ang gawa ng kaaway na nakakasira ng buhay ng mga anak mo. Lord, ang buhay namin ay para sa iyo. Ang puso namin ay para sa iyo. And Lord, today, we will continue to hunger for you. We will continue to hunger and thirst for righteousness. Paabante kami, Panginoon, because we have you, Lord. Habang tumatagal ang aming relasyon sa iyo, mas lalong lumalalim ang aming pong pundasyon sa iyo. Salamat po. Let's lift up our hands to the Lord right now. One more time. Let's declare this. Let's declare how amazing God is in our lives right now. Sing it, church. I'm amazed. Sing it right now. Declare who He is. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed. Lord, I'm amazed. Sing it, church. By you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Thank you for loving each and every one of us. Lord, lalabas kami sa lugar na ito, punong-puno ng pag-ibig mo. Yes. And because of your love, Lord, ito din po ang magtutulak sa amin to also love the people around us. To reach people, Panginoon. Who are we to judge people? But Lord, we will reach them out with your love. Lord, bigyan mo po kami ng puso na kagaya po ng pintig ng puso mo, Panginoon. Help us to become more like you, O God. We speak for Christ-likeness, Lord, in every situation sa aming trabaho, Christ-likeness, Panginoon, pag-ibig po dumaloy sa bawat pamilya in Jesus' name, even sa loob po ng simbahan na ito, in the mighty name of Jesus, let the love of God fill our hearts, Yes, O God. Salamat po, Panginoon. Let's receive the prayer of blessing right now. Taas po natin ang kamay natin. The Lord bless you and keep you. I receive. May space shine upon you. I receive. May the Lord fill you with abounding love, I receive. unconditional love. I receive. May the Lord expand your territories. I receive. May you have a heart like Jesus. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray. And everybody say, Amen and Amen. Kapatid, God bless us all. Even in this canceled culture, let us love like Jesus. Kamayan po natin ang bawat isa and see you next Sunday. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon, and we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen, and that is www.lightchurchph.org/give, at makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time at sa
sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.